So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ang kapal po talaga ng pagmumuka nitong puting ahas na ito. Sa sobrang kapal, mga minamahal, halos hindi mo na kayang takpan ng masilya. Imagine ha, galit sa'yo yung ibang mga vloggers. Sobrang galit sa'yo. Dahil sa kabalbalan na ginagawa mo sa amin, na wala naman kaming ginagawa sa'yo. Ngayon, ang problema mga minamahal, diba, nag-call for resignation courtesy itong si J. Ruiz. Sa sobrang kapal ba naman, mga minamahal, ayaw mag-resign. Ayaw niyang mag-resign. Gusto niyang manatili sa pwesto kahit hindi na siya pinagkakatiwalaan. Mataas nga lang yung level nito kay Yusek Castro, pero mas mataas yung level ni J. Ruiz. Diba? Kasi si J. Ruiz yung presidente ng PCO. Basta nandyan sa mga mid-level, ayaw niyang mag-resign. Mga minamahal, ayaw. Ngayon, dapat sana, ito yung pagkakataon ha, kung ayaw mo man mag-resign, ito sana yung pagkakataon na dapat sana maging mabait ka. Kasi, yung mga DDS, nakakabuelo sa atin noon dahil din sa inyo. Oo. Bigyan natin ng chance. Baka magbago itong puting ahas na to. Baka hindi na siya mag-isplok-isprikitik dyan sa kabilaan, di ba? Baka naman dahil na-call out na siya at napangalanan na itong puting ahas na to, baka naman magbago na. Oo, baka hindi na siya mag-isplok-splok ng mga salitang hindi dapat na ilalabas. Yung mga private details, baka sakaling hindi na siya magsalita, di ba? Baka sakaling magbago na itong puting ahas na to, bigyan natin ng pangalawang pagkakataon. Dapat sana magbago ka na. Kaso ano yung ginagawa mo? Pinagkakagulo mo pa kami. Ikaw yung dahilan kung bakit kami nagkakagulo. Ikaw yung dahilan kung bakit kami nagkakawatak-watak. Yung tipong gusto kaming hawakan sa leeg, mga minamahal, tinry na nilang gawin yon, yung hawakan kami sa leeg. Pero hindi naman hindi pwedeng ganun Kasi useless yung pagbablog namin kung meron kaming amo. Di ba, mas gusto namin yung nagbablog kami ng malayang pamamahayag, hindi yung kontrolado ninyo. O, di ba mga minamahal, ayaw namin na nagpapakontrol kami, kaya magulo yung PCO ngayon. Hindi, okay na yung PCO ngayon kasi inaayos si J. Ruiz. Di ba? Pati, ito namang si Yusek Claire, talagang hindi na makabuelo yung mga DDS. By the way, mga minamahal ang galing. Oo, ni Atty. Claire Castro. Kasi yung oras ng mga DDS nauubos sa kanya. Kaya pansinin ninyo, hindi na sila nakakabuelo ng paninira sa ating presidente. Yeah? Hindi na sila nakakabuelo ng paninira sa ating presidente. Kasi yung dating PCO din, imagine nyo umiiwas din sa issue. Na-issue yung Pangulo, supposedly sila yung nagtatanggol. Ang ginagawa ng PCO before, umiiwas din sa issue. So sayang din yung pinapasweldo kung hindi tinatrabaho ng maayos. Diba? Yung trabaho. Ngayon, itong si Atty. Claire, lahat sinasargo, multitasker nga, diba? O, tagapagtanggol ng presidente, tagalahad ng kanyang mga ginawa, at tagabanat din. Reverse psychology. Kasi, diba, ulitin ko sa inyo, nung bumanat si Baste, ibinalik niya. Nung bumanat si Sara, ibinalik niya din sa kanila. Nung bumanat si Digong, ibinalik niya din sa kanila. O, for example, ano yung sabi ni Baste? Lumuluwag na daw yung kriminalidad sa bansang Pilipinas. Yan yung sabi ni Baste Duterte. Diba? Which is, sinagot ni Atty. Claire with facts and reverse psychology. Nung bumanat siya dyan, sige nga, magpakita ka ng datos para masabi namin na talaga nga namang lumalala, diba? Lumuluwag ang krimen. Ano yung nagawa ng ama mo nung panahon niya? Diba? Sa damakmak na patayan. So, mayroong reverse psychology. Yung banat na ibabalik sa kanila, yan yung mahirap din sa mga DDS Yung banat sila ng banat, pero bumabalik din sa kanila. Nung binanatan nila, na corrupt daw ang administrasyon. Diba? O ano yung sabi ni Claire Castro? Yung ama mo, na pangalanan na most corrupt noong 2017, ba't di ka nag-react? Diba? Sabi ni Sara Duterte, karapatan daw ng mamamayang Pilipino ang mag-react, maghimutok, o kapag hindi na daw nila gusto ang administrasyon, ang nakaupo. Diba? So, parang naghihikayat ng sedisyon. O, diba? Inciting to sedition itong si Sara Duterte. Ngayon, ang ginawa ni Atty. Claire, bakit hindi mo yan sinabi na pwedeng maghimutok ang mamamayang Pilipino nung napangalanan yung ama mo na most corrupt noong 2017? Diba? So, dyan pa lang kay Atty. Claire, nauubos
'di ba, yung oras ng mga DDS. Kaya nga pinapangalanan si Atty. Claire na attack dog eh. So habang sana nauubos yung oras ng mga DDS, habang hindi sila nakakabuelo, itong mga DDS na to, sa ating presidente, supposedly, dapat sana, yung mga puting ahas dyan, nagre-resign or di kaya nagbabago na. Oo, reachable. Actually, meron na doon nagpakabait. Parang reachable na siya, mga minamahal. Dating di namamansin, nung napangalanan, bigla nang nag-hi at hello. Yeah? By the way, dapat sana, yung mga puting ahas dyan, kung makakapal yung mukha ninyo, nag-resign na kayo. Kasi kayo nagpapagulo sa amin. Ginugulo nyo yung mensahe namin, yung iisang tinig namin, ginugulo nyo. Na supposedly, hindi dapat kayo yung content namin eh. Pero bakit namin binabanatan kayo kahit nasa administrasyon kayo? Kasi mali yung ginagawa ninyo. O, unang-unang pagkakamali nila, mga minamahal, pinapag-away yung mga BBM vloggers. Sa tingin ninyo, tama bang gawain nyo na nasa administrasyon tayo para-pares pero pinag-aaway nyo kami? Pinahiya din ninyo ako. Diba? Pinahiya ninyo ako. Alam ko yan. Narinig ko yan nakita ko yan sa isang text dahil may tumawag sa akin. Mima, nagmamakaawa ka daw dito kay ganito ganyan para maka-attend sa ganito ganyan. Oh, hindi ba paninira yun? Hindi nyo ba ako pinagpipiestahan? Pangatlo, mga minamahal, bakit yung mga mensahe na privado, bakit nakakarating sa kabilaan? Sino yung may gawa niyan? Sila lang din. Mga minamahal, kaya nga sobrang gulo ng PCO ngayon. Habang sana si Atty. Claire sumasargo ng mga issue, dapat ito yung nasa PCO, yung sinabi ni J. Ruiz na calling for courtesy resignation. Kung yung prinsipyo ninyo, huwag na kayong magpakapal ng mukha, mag-resign na kayo. 'Di ba? Huwag kayong masyadong feeling entitled kasi hindi na kayo kailangan. Diba? At saka ito yung pinakapangit, mga minamahal, pag dumating sa punto na pinagre-resign ka na, oo, yung napangalanan ka na, kaya habang maaga pa, mag-resign ka na. Actually, may nag-resign na nga, mga minamahal. May isang nag-resign. Yung nag-resign na yon, hindi pa naman siya agad-agad natatanggal kasi merong transition yan. So, yung sinasabi ng matandang vlogger na yun, hindi naman tinanggal siya, kasi nandun pa sa Bagong Pilipinas Alyansa. Hindi siya tinanggal kasi nag-resign siya, pero yung pag-resign niya, hindi naman ibig sabihin nun, wala na, mababanish agad siya. Hindi ibig sabihin nun, meron tinatawag na transition. Antay na lang natin isang buwan. Wala na yung isa sa mga galamay ng puting ahas, di ba? Ni Maharlika, dyan sa administrasyon. Kaya, di ba, no wonder, ang bilis kumalat ng mensahe ng ating presidente, di ba, na dapat sana, privado yan nakakarating sa kabila. Bakit? Kasi, merong mga espiya. Kasi itong mga espiya to, binayaran, pati yung nagpapanggap na vlogger, mga minamahal, nagpapanggap na vlogger na loyalista ko na siya, yung mahilig gumanon. Tapos lahat na lang kaaway niya. Oo. Imagine nyo, kwento ko sa inyo. Lahat itong vlogger na to, itong matandang vlogger na to, itong babaeng matandang vlogger na to, lahat kaaway, ako inaway. Sabi, walang utang na loob si Mima. Ganyan. Lagi na lang yan pambanat yan sa akin. Walang utang na loob yan si Mima Alicia na yan. Ako yung tumulong sa'yo. Bang kinikredits niya na lahat daw, tinulungan niya ako. In the first place, hindi mo nga matulungan yung sarili mo na umangat yung channel mo eh. 'Di ba? Ako nga nakakadalawang channel na ako. Dalawa ng silver play ko. Ang kinin mo yung dati kong account. Sige, okay. Pero nasasabihin mo na ako yung tumulong dyan, walang utang na loob. Pok-pok. O, diba? Tingnan mo, grabe yung kama, mga minamahal. Kaya nga, sabi ko, yung mga pinagsasabi niya sa akin, babalik yan sa kanya. Mas malala pa. Ngayon, nalaman ko, sa mga nagsabi sa akin, kay Ballpoint Man, yung anak niya daw baliw. Hindi ko naman alam yun hindi ko dinadama yung anak niya na baliw pala yung yung anak niya. 'Di ba? Hindi ko alam yun. Sinabi lang sa akin yun. Kaya nga sabi niya ng mga kaibigan ko, yan, hindi ko na pangalanan. Kaya kaya yung anak naging ganun-ganun kasi yung ina ganun-ganun din daw. Wala akong alam diyan. Hindi ko alam 'yan. At hindi ko naman para sa akin, hindi nga dapat dinadama yung anak, diba? Hindi dinadama yung anak niya kasi wala naman to sa issue. Pero, madadamay talaga yan kasi kagagawan mo. Tapos, humingi na itong mga minamahal, itong matandang vlogger na to na peking loyalista na kakampi ng mga Duterte na binabayaran. Espiya. Humingi ng tawad doon kaya, kasi kinasuhan siya 3 counts. Oo, 3 counts ang ikinaso dito sa matandang to.
Nako, talaga nga namang nakaganti na si Mima. 'Di ba? Kahit hindi na ako kumilos, naiganti na ako, 'di ba? Ang sarap sa feelings, no? Na nag-bail siya ng 30,000 tapos lumuluhod, nagmamakaawa sa kay Boss Mike. Pero hindi ko alam kung sino yung kinasuhan ni Boss Mike eh. 'Di ba? Yan, nagmamakaawa kay Boss. Yan, sabi ko sa inyo eh. Atake-atake. Mahilig sa cyber libel. Sabi niya, nagbago na daw siya nung umatan sa lamay. May naikwento lang, may nagkwento sa akin. Nagbago na daw siya nung umaten siya doon sa lamay ng isang BBM vlogger. Tapos kinabukasan, inaway na naman yung isang vlogger. Wala talagang pagbabago. Sabi ng kagrupo habang nag-uusap, huwag mo patuwakin yan, boss. Kasi pag pinatawad mo yan, ibig sabihin yan, ano yan eh, magmamalaki yan eh. Oh, ito, ganito ko kalakas. Magaganon yan. Eh, mayabang pa naman yung matandang yun. Sobrang yabang ng matandang yun. Oo. Sasabihin na, ako yung tumulong sa'yo yung channel mo. Ako yung nagpalago. Nagpalago na channel ko. Yung channel niya nga, hindi niya nga mapalago. Diba? Oo. See? Diba? Karma talaga. Karma is a bitch. Diba? Deserve. Sobrang saya ko. Alam ko mapapanood niya tong video na to. Pero gusto ko lang sabihin, deserve. Diba? Ako binaboy mo noon. Ngayon, ikaw na yung binababoy nila. Hindi lang ikaw, pati anak mo nadadamay, binababoy na din. Pero pasalamat ka kasi hindi ako bumababoy sa anak mo. Kahit yung mga ginawa mo sa akin, hindi ko ibinalik sa'yo. Malalim lang yung galit ko sa'yo, pero hindi ko dinadamay ang pamilya mo. Well, hindi ko nakasalanan kung idadamay ng ibang vloggers yung pamilya mo. Eh, galit sa'yo eh. Lahat ba naman nakakaaway mo? Alright, mga minamahal. Sana makakating sa kanya. Ito lang naman natin makakarating ko sa kanya. So anyway, yun lamang po mga minamahal. It's me again, Alicia Nyong. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.